mahaba at napaka-slimy na organismong ito ay tinatawag na kelp. Isa itong seaweed at napakabilis nitong tumubo. Ang giant kelp nga ang nakasungkit ng fastest growing seaweed sa mundo. Tumutubo ito ng hanggang 13.3 inches bawat araw. Kaya nitong tumubo sa taas na 175 feet. Mas mataas pa kaysa sa 10-story building. Napaka-satisfying pakinggan ang tunog nito kapag pinutol. Akala ng iba hindi ito napapakinabangan, pero napakarami nitong uses. Ito'y nakakain. Napaka-crunchy nga nito kapag kinain ng hilaw. Ginagawa itong fertilizer, beer, caviar. Ginagawa rin itong upuan at instrumento. Marami ang itinuturing ito bilang secret weapon ng karagatan. Meron kasi itong napaka-importanteng nagagawa para sa ating planeta. Ano kaya ito? Ang seaweed na kelp ay isang klase ng algae, specifically malaking brown algae na nabubuhay sa malamig at mababaw na tubig malapit sa baybayin. Kung merong kagubatan sa lupa ay meron din sa ilalim ng karagatan at ito ay tinatawag na kelp forest. Tinatawag rin itong sequoias of the sea. Ang pinakamalaking kelp forest ay matatagpuan sa mga bansang ito. Tulad ng halaman, gumagamit ang kelp ng photosynthesis para mabuhay. In general, ang kelp ay merong parang ugat na tinatawag na holdfast na siyang ginagamit nitong pangkapit sa seafloor. Meron din itong parang tangkay na tinatawag na stipe at parang dahon o blades na tinatawag na fronds. May 182 species ng kelp sa mundo at ilan sa kanila ay merong bulb o bilog kung saan nakakonekta ang mga fronds. Ito ay tinatawag na pneumatocyst. Ito ay puno ng hangin dahilan para lumutang ang mga fronds sa ibabaw ng dagat. Ayon sa pag-aaral, napaka-importante ng kelp at ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit. Una, ang nagtataasang kelp ay nagsisilbing tirahan, pagkain at proteksyon ng lahat ng marine life tulad ng mga isda, seals, sea lions at marami pang iba. Kung maraming kelp, dadami din ang mga hayop sa dagat dahil meron silang masisilungan at pagkain. Pangalawa, malaking tulong daw ito sa ating pakikipaglaban sa climate change. Napakainam kasi nitong pang-absorb at pang-store ng carbon dioxide mula sa kapaligiran, 20 times na mas powerful kaysa sa mga kagubatan sa lupa. Sa pag-absorb nito ng carbon dioxide, napapababa nito ang acidification sa tubig na maaaring makapagdulot ng kamatayan sa mga hayop sa dagat. Because they can take up so much carbon, they actually play an important role in the global carbon cycle. Pangatlo, pinoprotektahan nito ang mga coastlines para maiwasan ang erosion. At pang-apat, sagana daw ito sa nutrients. Nagtataglay ng fiber, vitamins at minerals. Kaya naman marami ang minumukbang ang kelp. Ayon sa mga nakatikim na nito, ito daw ang lasa. It's really crunchy. It's the texture of almost a bell pepper or a really crisp apple. Savory. Salty, not too salty, mild. It's got an umami undertone. Marami na rin ang nagfa-farm ng kelp dahil hindi daw ito mahirap alagaan. Hindi na kailangan ng fresh water, lupa at higit sa lahat, fertilizer. Sa South Korea, ang isla ng Wando ay naging kilala sa pagfa-farm ng kelp. Dasima o tashima ang tawag nila sa pinatuyong kelp. Hina-harvest at binibilad nila ang mga kelp. Pagkatuyo ay dadalhin ito sa facility at ilalagay na sa packaging. Madalas itong ilagay ng mga Koreans sa broth or soup. Kung nagustuhan ninyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!